Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. So, story time tayo ngayon. So, about PCOS. Ano nga ba ang PCOS at ano nga ba ang sintomas ng PCOS? So, bago tayo mag-start ng atin story time, so magpapakilala muna ako. Ako si Rose Portes at watch this. Ayan, so story time na tayo about PCOS. Ano nga ba ang PCOS at ano yung sintomas ng PCOS? So, based on my experience, ito diagnose ako ng PCOS for almost 10 years na. Okay, 10 taon na ako nagda-diagnose ng PCOS at ngayon, dinadanas ko tong PCOS na naman ngayon. So, dahil sa katigasan ng ulo ko, so, nung nakaraan pang buwan, niregla ako. Pero yung regla ko is spotting lang. Spot lang siya, tapos kinabukasan nawala na siya. Tapos bumalik na naman yung regla ko ngayon. So nag-i-spot na naman ako. So napakahirap. Sobrang hirap. At ngayon, dinadanas ko na naman yung PCOS. So ngayon, ang feeling ko, lumalala na naman yung PCOS ko. Kasi nga, 1 year na akong hindi nakakabalik sa OV ko. Kasi once na magka-PCOS ka, kailangan alaga ka ng OB-GYN. So dahil nga matagal na panahon na nga yun, nag-stop ako. Dahil nga kaya nga ako nag-stop nun. Kasi marami kasing bawal. Maraming bawal, alam mo naman ang bawal, lalong lalo na sa mga pagkain. So sa pagkain kasi maraming bawal ka sa matamis, bawal ka sa mamantika, bawal ka sa mga kung ano-ano mga pagkain. So parang nawalan ako ng gana, at hindi lang ako nawalan ng gana, na busy rin kasi ako kasi may trabaho ako ngayon. Tapos may trabaho ako sa tindahan, tapos full time mom kasi ako, tapos ako rin yung nag-aalaga ng mga anak ko dito sa bahay. So meron akong 4 na anak. So pasalamat na lang ako kay God kasi bago ako nagka-PCOS, nagkaroon na ako ng anak na 4. So okay na tayo doon. So ito na nga yun, no? So based on my experience, so gusto ko lang i-share yung dinadanas ko ngayon. So lumalala na naman yung PCOS ko, feeling ko lumalala na naman kasi ito na naman tayo sa mga dinadanas kong ito. Napakahirap ng may PCOS. So mga mami, mga girl, maging awareness kayo sa mga ganito. Akala nyo lang simpleng sakit lang to ng babae. Hindi, ang PCOS ay nagiging cancerous yan ng babae. So kung hindi mo iingatan at aalagaan yung sarili mo, kung hindi ka magpapaalaga sa OB-GYN, pwede maging cancer yan. So yung PCOS is yung parang may bukol ka sa matris. So yun yung dinadanas ko ngayon. So 10 years na nga ako nagda-diagnose niyan at pahinto-hinto lang ako. So yung unang gamutan ko 6 months yun. Tapos yung next naman na gamutan ko is mga 3 months. So nakatatlong tatlong beses ako nagpaalaga sa aking OB-GYN. Tapos ayan, dahil nga sa sobrang tigas ng ulo ko, hindi na ako bumalik sa aking OB-GYN. So lahat na naman ng bawal is nasunod ko. Lahat naman ng bawal is hindi ko na napapansin na nagagawa ko na pala, katulad sa mga pagkain. Kasi sa mga pagkain maraming bawal. Once na magkaroon ka ng PCOS is maraming bawal, katulad ng mga mamantika, mga matatamis masyado, mga maalat, bawal ka na dyan. Alam mo naman tayo mga Pilipino kung ano yung bawal, yun ang masarap. So lahat ng yun nasunod ko kasi dahil nga sa sobrang kabisihan ko, hindi ko na naalaga yung sarili ko. Ngayon ito na naman, dinadanas ko na naman. So yung mga sintomas kasi, ito na naman, panibago na naman to. Yung regla ko is nagloloko na naman siya. So sobra na naman sakit ng puson ko. Yan yung mga sintomas na may PCOS. Tapos yung dito ko is naglalagas na naman yung buhok ko. Itong time na ito. So napapansin nyo, malapad yung dito ko. Nagbabawas na naman o naglalagas na naman yung buhok ko. So may ganito yan. Kaya ako naglagay ng bangs. Kasi nga, yung dito ko is naglalagas na naman ako. Sintomas din yan, may PCOS. Tapos yung dito ko, nagkakaroon na naman ako ng tigidig. Tapos parang balahibo dito banda. Hindi nyo lang kasi makikita kasi medyo malabo. Pero ayun na, may mark kasi ako na ganyan. So yan yung aking dinadanas. Tapos ang itim na naman ng kilikili ko. Sobra na naman ng itim talaga yung kilikili ko. Yan ang number 1 sintomas talaga na may mga PCOS. So yung kilikili ko is grabe na pagka-itim niya. Ayan, ganyan na naman. Alam mo yung para kung nagbuntis, di ba? Pag nagbubuntis ka is normal lang talaga yung maitim. Ito yung part na lagi talagang makati. So kung napapansin nyo yan, maitim siya. Kasi kamot ako ng kamot dyan. Lalo na kapag yung mga time na alas 2 na, yung patulog ka na, sobrang kati niya talaga. Kahit tulog na tulog ako, ang kati-kati niya talaga. Sobrang kati niya talaga. So ayan, ang laki na naman ng initim niya compare dito. So yan yung sintomas na may PCOS. Tapos ang laki na naman ng tiyan ko. Grabe na naman ang sobrang laki ng tiyan ko. Lobo na talaga yung tiyan ko. So tapos masakit minsan. Pag umiihi ako, minsan nasasaktan na ako eh. Kasi nahirapan ako pag naiihi ako. Tapos ang sakit na ng balakang ko.
sumasakit na naman yung paa ko namamanhid na naman. Sintomas din yun ng may PCOS, kasi yung mga PCOS iba-iba kasi ang sintomas niyan sa babae, depende sa tama sa'yo. So ito mga sintomas na to, ito yung mga sintomas ko ngayon na best my experience, sa experience ko to ha. Ewan ko lang sa iba kung ano yung sintomas nila. So papakita ko sa inyo yung tiyan ko kung gaano kalaki. So yan, papansin nyo yan, hindi siya normal. Yan, kung napapansin nyo, medyo malaki yung tiyan ko, para akong buntis, pero hindi ako buntis kasi hindi nga ako pwede magbuntis kasi may PCOS nga ako, tsaka wala akong contact. Imposible na mabuntis ako. Ang laki na naman ng tiyan ko kasi ano na naman ako, yung tawag dito, para na naman akong buntis. Ang sakit ng dito ko banda, yung balakang ko, yung part na to, yan yung part na to, yung balakang na yan, yung dito banda, masakit na naman yan. Tapos yung mga paa ko namamanhid na naman, yun na naman yung problema. Tapos, ang isang sintomas pa ng may PCOS, yung hirap kang makatulog. Yun yung pinaka dinadanas ko talaga ngayon, na hirap na talaga ako, na hindi ko na maintindihan kung anong gagawin ko para lang makatulog ako. Tulad ngayon, anong oras na, hindi pa rin ako makatulog. Kung tutuusin, wala akong tulog na maayos kada gabi. Tapos, sa hapon, hindi rin ako makatulog kasi kahit antok na antok ako, gising na gising yung diwa ko. Gusto ko na matulog, gusto ko na magpahinga. Hindi ako makatulog kasi sintomas yan ng may PCOS. Doktor na ang nagsabi niyan na sintomas yan. Kaya dinadanas ko yung mga yan. Kasi yung last na check up ko, ganun din yung sintomas ko. Halos pare-pareho lang. Yun yung sabi sa akin ng doktor. Dahilan din yan, sintomas din yan ng PCOS. Kaya hirap daw ako makatulog. So, yun nga. Maging awareness kayo dito kasi ang PCOS kasi iba-ibang tama sa babae. Minsan, meron siyang sintomas. Minsan, meron siyang parang wala lang, parang normal lang. Yung ganun, tapos magugulat ka na lang, yung regla mo, hindi na okay. So, once na, nasira yung regla nyo, so magtaka kayo niyan. Kasi, baka akala mo, wala kang sakit, pero may sakit ka pala. Ayan. Yung mga sintomas ng PCOS, kailangan maging awareness kayo, lalo na sa mga babae kasi napaka-importante niyan kasi cancerous yan sa matris. So, kung matigas ang ulo mo at hindi mo susundin yun, hindi mo alagaan yung sarili mo. Kasi minsan kasi, iba-iba nga ang tama ng PCOS sa babae. Kasi minsan, mayroong nakakaranas na parang wala lang. Tapos magugulat na lang sila, yung regla nila is parang spotting. So, ngayon, pag check up nila, doon na nalalaman na may PCOS na pala yung isang babae. Kasi meron akong kaibigan dati na wala siyang sintomas. Pero, nagulat na lang siya is may PCOS na pala siya. Yun yung yung experience niya. So sabi ko, iba-iba din pala talaga ang tama ng PCOS sa babae, no? Tapos yun nga, ito nga, hirap na naman ako makatulog. Tapos, unti-unting lumalabas yung mga mga sakit ko. Kasi meron akong ubo-sipon, na siya, halos 1 month na. Kahit anong gamutan ko, hindi talaga siya gumagaling. So ngayon, bago lang ako nagpa-check up ng ubot-sipon, so tinimbang ako dun, kinilo ako dun. So nag-80 kilo ako. So yung 80 kilo na yun, hindi yun normal sa may PCOS. So kasi kailangan ko mag-diet. Yun yung ko talaga, kailangan ko mag-diet. Basta maraming kailangan gawin. Kailangan mong mag-diet, kailangan mong uminom lagi ng tubig. Tapos kailangan hindi ka masyadong kain ng matataba, ng matatamis, or kahit ano man dyan. Yan yung mga sintomas ko ngayon. Lalo na sa kilikili ko. Irritation talaga ako sa kilikili ko kasi sobrang itim. Nangingitim na talaga yung dito ko, yung kilikili ko. Ayan, kakakamot ko kasi makating nga siya. Kung makati siya, sobrang kati siya. So, sintomas yun na may mga PCOS. Tapos lumalabas na naman yung mga tigidig-tigidig ko. Tapos nagra-rashes na naman ako. So, hindi ko alam. Sabi ko, kailangan kasi talaga, alaga lang talaga. Huwag ka kumain na masyadong bawal para hindi siya lumala. Kasi 1 year na 1 year na ako na hindi nakabalik sa OV ko. So, di ko na alam kung anong nangyari. Kasi, ganito kasi yun, once na magkaroon ka ng PCOS, kailangan may ganito ka rin. Kasi una sa lahat, mahal ang gastos ng may PCOS. Hindi biro ang sakit na PCOS. Kasi sa PCOS kasi marami kang gamot na bibilhin. So, nung may PCOS kasi ako, so ang gamot ko lahat is 5 item. So, pinaka-last kong gamutan is yung meron akong capsule na ganito kalaki. So, ganyan, jelly lang siya na pinapasok sa may puwerta ko. Natutunaw lang siya. So, para daw yun sa bacteria. Yun, tas ang halaga nun is nagkakahalaga siya ng 100 plus, good for 1 month or 2 weeks, depende sa doktor mo. Tapos yung ibang gamot ko is medyo mahal, may vitamins, basta 5 yung iniinom ko na yun. So gumagastos ako talaga na, unang check up ko gumastos ako ng 5,000, unang check up lang yun na kasama na yung mga gamot. Tapos yung vaginal ultrasound, kasi iba vaginal ultrasound ka, so yung vaginal ultrasound is medyo mahal noon. Hindi ko alam ngayon kung
magkano na ngayon kasi 1 year na yung lumipas syempre 2026 na, hindi natin alam kung magkano na yung mga presyong ganun. So mahal kasi magpa-check up, mahal kasi magpaalaga sa OB-GYN. So kailangan ko na naman mag-ipon ng pera bago ako magpa-check up kasi nga gagastos na naman ako nito ng libo sa sakit ko na to kasi sa mga gamutan pa lang grabe, baka magamot na naman ako ng 6 months na gamutan. So kasi napabayaan ko na siya, hindi na ako bumalik sa OB-GYN ko kasi na-busy na nga ako, may trabaho kasi ako so kumbaga parang yung sarili ko napabayaan ko na, tapos eto ngayon napipil ko na naman, kaya naisipan ko mag-vlog, i-share sa ibang tao para maging awareness talaga sila, lalo na yung may mga PCOS na binabaliwala lang nila, huwag nyo balawain yan kasi napakadelikado yan kasi nga cancerous yan lalo na kapag yung regla nyo is nagloloko na, naku matakot na kayo kasi ang kasunod niyan hindi mo masabi at hindi mo alam yan. Tapos yun na nga, sobra na naman laki ng tiyan ko, kaya wag nyo talagang kailangan talaga maging awareness talaga tayo sa sarili natin kasi sarili natin to kasi kung ano mangyari sa atin wala na, lalo na kapag nanay ka yan. So pasalamat na lang ako bago ako nagka-PCOS is nagkaroon ako ng 4 na anak kasi karamihan sa may PCOS is dalaga, kahit hindi dalaga, kahit nanay, basta PCOS dumapo sa'yo, wala kang magagawa kasi sa kinakain din kasi natin yan lalo na kapag mahilig ka sa mga fast food, naku, iwasan mo yung fast food kasi yan ang magpapalala sa'yo, so hindi yan maganda. So minsan kasi nakakain ako ng fast food dahil sa trabaho ko kasi minsan pag yung amo ko nagpapakain ng madalian, syempre alam na tanggihan mo yung pagkain, syempre mapipilitan ka talagang kumain ng ng pagkain nila, kaya yun, so dagdag ng dagdag tapos mabilisan pa yan, lumalala yung natin kakakain ng mga fast food. Hindi kasi talaga maganda yung fast food sa katawan ng talagang tao. So kailangan iiwas tayo ng konti dyan. Pwede tayong kumain yan pero wag yung lagi, yung minsan lang. So yun lang yung aking i-share sa inyo kasi masyado na mahaba yung video natin. So yun lang yung aking experience ko, almost 10 years na akong diagnosed ng PCOS. So mag-11 years na ako. Hindi ko alam kung kailan ako magpapa-check up. Basta lumalala lang talaga yung aking PCOS ngayon. So feeling ko talaga sobrang lala na siya. Baka nga hindi natin alam, baka cancer na to or ano. So wag naman sana kasi malilit pa yung mga anak ko. So yun lang yung i-share ko sa inyo. So abangan nyo yung aking mga susunod na video based on my experience. Kaya maraming salamat sa inyo. Kaya ingatan nyo ang inyong sarili. Yun lang, Rose Portes. Thanks for watching my YouTube channel. So bye.